Hello po, magandang hapon. Ayan, i-share ko lang po sa inyo itong new project namin sa Bella Vista Gen 3. So guys, ang mga projects po ng Ray House Makeover medyo labas na po ng Luminatansa. Ayan po. So ito pong unit nila ma'am is townhouse po siya. Hindi ko lang po alam yung pinaka-exact na sukat pero nasa 50 square meter po lagpas. So kung mapapansin nyo, may mga existing na tiles na, yung kanilang kitchen extension nagawa na. Kaso ito po, parang ang history nito is hindi po siya tinapos nung dating gumawa. So wala pa siyang cabinets, yung bathroom nakita nyo naman, wala pa ring tiles, walang kisame. So, dito po, may existing tiles na po sila sa living. Tapos, yung staircase po, ganyan po yung itsura. Semento naman siya, buhos, pero walang railings. Sa taas po, malawak yung taas nila. Kumpara po sa Lumina. So, yung extension nila pataas, pwede po sa kanila. Ayan, sa Lumina kasi bawal. So, ito guys, extension po nila. Ito yung CR, tsaka po yung kitchen. Ito po yung taas niya. So, dito guys, wala pa siyang partition, pero may kisame na. Yung kisame po nila, existing na po ata yan. Medyo matagal na, parang ibang part isira na. So, dito nga po pala is naka-sliding. So, ang plano po ng may-ari dito is full renovation. Ayan. Ito nga po pala, yung napapansin nyo dyan is hindi po yan tiles. Linoleum lang po yan. So, dito po may mga wallpapers na nakalagay. Tatanggalin din po yan. So, may existing na pintura. Ito nga po pala, i-share ko lang po sa inyo. Nakatira na po sila dito. And since sa Ray House Makeover po is hindi po kami nagko-contract ng may nakatira na kasi syempre abala rin po yan sa gumagawa. At the same time, abala rin po yung mga gamit. And yung team ko rin po kasi pag malayo, syempre stay in po sila. So, ang majority po ng gagawin namin dito is yung pinaka front extension, expansion po ng kwarto, tapos maglalagay po ng balcony. So, kung mapapansin nyo po, yung katabing unit po nila ma'am, ganyan po yung itsura ng kanilang unit. Ayan po. Para pag nagano sila ng hollow blocks. So, dito po, ang kagandahan po kasi sa kanila is matagal na po yung bahay. Yung subdivision. So, dito po, wala na pong permit na kailangan. Wala na rin pong mga gate pass na kailangan. So, nung decided na po sila ma'am na magpagawa sa amin, madali na lang. Nagkasundo po kami sa labor cost. Hiwalay po ang materyales. So, fix po kami sa labor. Full renovation po yun sa napag-usapan po namin. Pagdating po sa materyales, open po kung magkano aabutin. Pero sabi ko nga, pagdating po sa Lumina, umaabot po kami ng 650,000. So, ito pong mga materyales na binili namin. Pangkisame na rin po yan, pang partition, pang pintura, may pang masilya na. Meron na rin po mga adhesive para sa tiles. So, dito nga lang po sa pinaka-extension, talagang hindi po talaga biro ang materialis na gagamitin. Medyo malawak din po ito. Ayan po. Kaya sa mga bakal pa lang, mga semento, talagang marami po talagang magagamit. So, ang pagkakaalam ko po kasi dito, halos umabot na po kami ng 200k plus. Ayan po. So, si sir po abroad. So, bank transfer lang po sa labor. Sa mga materyales po, siya po ang direct kong pinagbabayad sa hardware. Isasend ko lang po sa kanya yung total ng materyales. Tapos sila na pong bahalang mag-bank transfer sa may-ari ng hardware. Ayan po. So, dito naman po, meron kami mga
titibagin, meron kami mga tatanggalin. Katulad po ng tiles dito po sa baba. Gusto po namin yung ma-recover ng maayos para po pwede po namin siya magamit sa kitchen area. Kasi goods pa naman, sana mabaklas din po namin siya ng maayos. So ayun guys, alam nyo naman sa pinaka-renovation namin, si client pa rin po talaga ang nasusunod. Pero most likely, gantong-ganto pa rin naman, may mga babaguhin lang tayo, may mga idadagdag, so madali na lang po yan. And time to time naman po, nag-update din po kami sa aming page, nag-update din po kami sa may-ari kung ano yung mas maganda. Pero ang kagandahan din po dito sa kanila is hinahayaan lang din po kaming gumawa kung ano yung diskarte namin at ano yung magiging magandang suggestion namin sa kanila. Pero sabi ko nga, may-ari pa rin po talaga ang masusunod pagdating po sa design. So, dito po sa taas, tatanggalin po namin yung mga kisame na yan kasi sira na rin talaga. Tapos magdadagdag po kami ng metal framings. Ayan po. Ito po, bago po kami mag-order ng tiles, actually nabilang na namin pero tsaka na po namin ipapasok yung mga tiles para hindi rin po mapuno yung unit ng mga materyales kasi maliit lang din po yan. Tapos lahat po ng materyales nasa loob. Baka po wala ng tulugan yung aking workers. So ayan guys, hindi ko masabing mahal yung singilan namin kasi sabi ko nga, package na po yung binibigay namin sa inyo. Full renovation package na. Paglabas po ng lumina, hindi po kasama ang woodworks, yung mga kitchen cabinets, built-in cabinets, TV console, hindi po kasama yan. So, pwede naman po yan. Magiging additional ng alam po nyo. So, sa makakanood po ng aming vlog, kung taga Cavite area po kayo, at naghahanap po kayo ng mapagkakatiwalaang kontraktor, pwede nyo pong i-check yung aming FB page, Sir Ray po, tsaka Ray House Makeover, dalawa po yung page namin. Meron din po kaming TikTok account na Ray House Makeover, tsaka ito pong ating YouTube channel. So, madalang nga lang po yung upload ko, kasi dami ko po talagang projects, pero kung gusto nyo maging updated, sa Sir Ray po na page nyo kami hanapin. Ayan, check nyo po yung mga gawa namin. Karamihan po sa mga clients namin abroad. So, kahit hiwalay po ang labor namin sa materyales, kami na rin po ni Ray lahat ang nag-aasikaso ng mga materyales. Ayan, ang dami pong dito. Hardiplex. Ayan, pang kisame tsaka pang partition na po yan. Pati po pang gawa ng cove ceiling. So, most likely, mga tiles na lang po, mga accessories, tsaka po mga PVC panels, metal spandrel, tsaka fluted panels, kung halimbawa gusto ni ma'am na ganun po ang gamitin naming materyales. Pero ito nga po ang sinasabi ko sa inyo, hindi po kami ganun kamahal maningil. Kasi, nakabase naman po kami sa scope of works. Hindi po kami per square meter eh. Nakabase po kami sa scope of works. Ayun. So, sabi ko nga sa inyo, full renovation na po kami. So, ito guys, natapos na po siyang latagan para sa ating pinaka-slab. Ayan. So, sa kahoy pa lang, kukulamper talagang hindi rin talaga biro ang magagamit na materyales dyan. Pati po sa mga pinolik board, hindi rin talaga biro. So, pagdating po sa mga ganyang extension, tapos isi-second floor nyo, malaki po talaga ang gastusan. By the way, ang ginamit nga po pala namin bakal dito is 16mm, 12mm, tsaka 10mm po. So, kahit po parang balcony lang, yung makakapal na bakal na po ang ginamit namin dito. So, ayun guys, kung interesado po kayo magpagawa at naghahanap po kayo na mapagkakatiwala ang kontraktor, basta hindi ko po masabi sa inyo kung mahal o mura kami maningil, pero isa lang po ang sigurado.
is hindi po kami scam, hindi po kami manloloko. And makakaasa po kayo, maganda po ang aming renovation. So, makikita nyo naman po yan, pwede nyo i-check. So, eto guys, since okay na po yung ating mga bakal, yung sa pinabakal natin dyan, so, today po schedule namin magbuhos po sa pinaka-slab. Ang pagkakaalam ko po, ang pinakasukat po ng harapan is halos nasa 4x3. 4x3 po ata itong harapan nila. Tsaka medyo mataas din po siya. Medyo palusong po kasi yung sa may hindi ba pwesto ng unit nila, ma'am. So, ito guys, sila ma'am nga po pala, diba, nasabi ko is nakatira na, bali nag-rent po sila, nangupahan po sila. Actually, nandito lang din po sila, malapit lang sa bahay nila. Pero, sabi ko nga, kung gusto nilang sila mag-asikaso sa materyales, pwede naman po. Pero, sabi ni ma'am, kami na lang daw po ang bahala. So, nagpapasalamat din po ako kasi hindi kami nai-stress. Walang pressure ba sa may-ari, walang pressure sa nagpapagawa. Kasi, alam nila na alam na rin namin yung pinaka-gagawin. So, yun din po yung kagandahan na hindi nakikialam pagdating po sa diskarte. Pero sabi ko nga sa inyo, pagdating naman po sa design, sa gusto nyo mangyari sa bahay nyo, kayo naman po talaga ang masusunod. Pero sa amin nga, may diskarte kami sa trabaho namin. So, ayan guys, tulong-tulong lang. Pag ganyang magbubuhos po ng slab, tulong-tulong po kami niyan. So, ganun lang po sa aming team. Nagdadagdag din po kami pa konti-konti sa team kasi nga dumadami rin po yung aming projects. Kung mapapansin nyo, yung mga iba po dyan is bago na. Pero karamihan po sa team ng Ray House Makeover is matagal na. Yung iba, sa tagal namin na 6 years na, yung iba po abot na rin ng 6 years, 5 years, 4 years. So, nakakatuwa lang kasi yung samahan tumatagal at the same time kasi nagdadagdag din po kami ng salary. So yan guys, abangan nyo kasi ang mga projects namin dito sa Ray House Makeover halos labas na po ng Lumina. Basta Cavite area, go po kami basta kaya nyo po yung pinaka-labor namin. Ayan. So, after po maislaban, maghihintay po tayo ng 28 days bago po magbaklas ng mga tukod. Pero ayan, pwede naman na po tayong mag-asintada dito. So, ito po, expansion ng kwarto nila. Tapos, yung kalahati po is balcony. So, meron tayong abang para sa pinto dyan, tsaka po sa bintana. Kung gusto nyo rin po maging updated sa mga kaganapan, pati po sa ongoing material cost namin dito, follow nyo lang po kami sa Sir Ray at saka sa Ray House Makeover. Dalawa po ang page namin. Ayan po. Pwede nyo rin po kaming i-subscribe dito sa aming YouTube channel na Ray House Makeover para lagi rin po kayong updated sa mga bagong projects namin. Ang kagandahan po dito sa amin, dahil lumabas na po kami ng Luminatan, sa iba-iba pong bahay ang nare-renovate namin. So, nakakatuwa. So, kayang-kaya po namin gumawa sa labas ng Lumina na walang scam at wala po kami niloloko. So, ayan guys, maraming salamat po.